utusan ng Korte Suprema. Inatasan na po ang mababang kapulungan at ang Senado, ilabas ninyo ang kopya ng enrolled bill on or before noon of February 24. Inalalabas na rin po ang kopya ng General Appropriations Bill. Mga kababayan, kumusta po kayong lahat sa mansulok ng mundo? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito nga po mga kababayan, umpisahan na po natin itong mga balitang nangyayari sa ating bansa. May kautusan na po ang Korte Suprema sa Senado at Kamara na ibigay ang orihinal na kopya ng GAA at BICAM report. Naku po, yari na kayo. Wala nang kawala ang mga itong buhayang ito. Nalaman na po natin at ng taong bayan kung bakit may mga blanco sa 2025 budget at dinala nila at di na nila may tatago ito, mga kababayan. So bago po natin panoorin ang buong video mga kababayan, mag-subscribe lang po muna tayo sa ating YouTube channel para sa ating news update sa mga nangyayari sa ating bansa. Ito po, panoorin na po natin si Atty. Vic Rodriguez. Ay ating tinalakay ang ginawang kautusan ng Korte Suprema na nagtatakda po ng April 1, 2025 sa Baguio po gaganapin yung oral argument sa isinampa nating kaso, yung petition for certiorari and prohibition laban po dito sa anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional 2025 budget. May advisory po ang Korte Suprema at marami po kasi nagtatanong sa akin, ano na raw ang nangyari doon sa tinatawag nating yung request po nating subpoena na hiningi po natin yung subpoena, na subpinahan yung kopya ng enrolled bill. At bukod po doon, humihingi din tayo na subpinahan sana ng Korte Suprema yung original copy of the General Appropriations Bill. Para po sa nagtatanong, sa magaganap po na preliminary conference sa February 2028, inatasan po ng Korte Suprema dahil tayo po ay nag-file ng motion na mag-issue ng subpoena ducis tecum. Ilabas po yung enrolled bill at ilabas din yung tinatawag nating kopya ng General Appropriations Bill. Ang utos po ng Korte Suprema ay isumite by personal service not later than February 24, 2025 at 12 noon. Ang inaatasan po nila dyan ay ang respondents, yung pong House of Representatives Bills and Index Service, yung Secretary General, yung Speaker of the House, at pati po siguro yung dagdag ko lang po ito, adjust ko lang ng kaunti dahil mawawala na po pala ng baterya itong ating ginagamit na hiniram na isang unit. So yun po ang kautusan, ito po yung kautusan o advisory ng Korte Suprema na ilabas po ng mababang kapulungan yung original copy of the enrolled bill. At inuutusan din po sila na ilabas yung original copy of the 2025 General Appropriations Bill. Ito po yung kopya. So yan po mga kababayan, sa wakas po na nag-utos na po ang Korte Suprema dito sa mga challenges nito. Akala rin nila na may tatago nila itong sikreto nila at hindi yung nabubunyag. So magkakaalaman na po tayo. Malalaman na po natin ang katotohanan sa mga nangyayari at kailangan maparusahan na itong mga challenges na ito, gumawa nito. Di ba ho, pasalamat tayo kay Atty. Vic Rodriguez, si Atty. Totasio at si Congressman Uno dahil sa pag-expose po nito dahil na ninanakaw ang ating pera ng taong bayan ng mga challenges nito. So, yun po So, nag-issue na po ang Korte Suprema. So, maganda pong balita ito, mga kababayan. Dahil ito, nilabas na ng kautusan ng Supreme Court. Buti na meron tayong batas na ito na kailangan sundin. At ito,
ito yung fair na batas talaga at hindi ito mga tumulgos ng mga nasa kamera na akala nila ay sila ang batas. Alam niyo naman, maraming pinagagawa ng mga tumulgos na dyan sa kamera. Yung hearing nila, yung Quadcom, di ba? Ano naman yung mga yan, akala mo sila ay sila na yung batas. So talagang umiiraw pa rin ang batas dito sa ating bansa. Yun mga kababayan, ito po ay isang good news po mga kababayan. Sa ating pahina, totoong impormasyon lamang, totoo at makabuluhang impormasyon po ang inyong mapupulot dito sa ating pahina. Bakit po tayo natutuwa? Kasama yung mga petitioners, kasama si Congressman Sid Ungap ng 3rd District ng Davao City at ang mga kilalang abogado na kasama pong petitioners. Natutuwa po tayo dahil marami na pong media outlet, yung traditional media ang binabanggit ko, pati po yung miyembro ng new media, ang dami na pong humingi ng kopya ng enrolled bill. Hanggang sa ngayon, hindi po sila sinasagot ng mababang kapulungan. Ayaw pong magbigay ng kopya ng Secretary General ng House of Representatives. Ayaw pong magbigay ng kopya yung tinatawag na namumuno sa House of Representatives Bills and Index Service. Ayaw po nilang magpakita ng kopya at sadyang pinahihirapan ang lahat po ng mga interesadong Pilipino na makita yung kopya dito. Bagamat last week ay doon po sa isa nating pagla-live, nabanggit ko po sa inyong lahat na sa ating pong pagsasaliksik, meron tayong nakita dyan sa archive section ng House of Representatives, na yun nga po ay blanco po yung pirma ng Speaker of the House. Blanco po yung pirma ng Senate President. Blanco po yung pirma ng Senate Secretary. At blanco po yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives. Yan po yung nakita natin sa archive section ng House of Representatives. Ano po ang implikasyon mo? Pag sinabi po nating archive section, yan po yung taguan ng mga original na kopya ng mahalagang dokumento. Kung blanco at walang pirma, yung kopya ng enrolled bill, diyan po sa archive section na ating pong nakita ng ating research team last week, diyan sa archive section, ibig sabihin, wala silang maipapakitang enrolled bill na hinihingi ng Korte Suprema. Naiipit na po sila. Mahalaga ito, buti na lamang nagsaliksik yung ating team, tingnan natin kung meron silang mailalabas na kopya ng enrolled bill na pirmado ng Pangulo ng Pilipinas, ng Senate President, ng Speaker of the House, ng Senate Secretary, ng Secretary General ng House of Representatives. Dahil pag meron silang naipakitang dokumentong pirmado, lumalalim at dumarami ang mga krimen na nagaganap at kanilang ginagawa. Sapagkat wala akong makita roon. Hanggang ngayon, wala akong makita. From YouTube FB It Abroad, just a quick question. Did the House of Representatives actually respect the 10 days to file their comment non-extendable period by the Supreme Court, or they ignored it? We have yet to get a copy of whatever comment or pleading that they have filed. Should they have filed anything? Wala pa ho tayong nakikita. Wala pa ho natatanggap ang ating mga abogado ng kopya ng kanilang komento, kagaya ng pinag-uutos ng Korte Suprema. Subalit ang maganda ho roon, meron na nga hong preliminary conference na magaganap sa darating na next week, February 28. At yung hinihingi natin na subpinahan at ilabas, utusang ilabas, yung kopya ng enrolled bill at yung kopya ng General Appropriations Bill, kinatigan rin po ng Korte Suprema. So dito nakikita natin, dahan-dahan tayo nagtatagumpay, bagamat 65% na po ng 2025 budget had been released by the Department of Budget and Management sa iba't ibang ahensya at departamento. Tinutuloy po natin ito para sa sambayan ng Pilipino. Whether what we're going to have later on is just a paper victory, at least we will be able to have legal and moral victory at hindi na tularan itong baluktot na pagpapasa
ng budget sa ilalim ng Marcos administration. So maganda po ito, naiipit po sila, tingnan natin. Kaya ko po ito binabalangka sa ating pagla-live ngayon. Fair warning. Fair warning sa lahat ng matitino at mabubuting empleyado ng mababang kapulutan. Fair warning sa inyong lahat dyan na matitino at mabubuting loob na empleyado ng House of Representatives, ng Committee on Appropriations, pati na ng Committee on Finance ng Senado. Huwag po kayong magpapagamit. Huwag po kayong magpapabudol. Huwag kayong susunod sa illegal na kautusan ng kahit na sino pang higher-ups. Huwag po kayong papayag, maiipit po kayo. Ipit na po ito. Wala silang maipakitang kopya ng enrolled bill. Wala. At hinihingi natin yung kopya ng General Appropriations Bill dahil iahambing po natin yan. Doon sa ating nakita at nakita naman ninyo, may tatak, may stamp na receive ng House of Representatives Bills and Index Service blanco. Pag itong may pakita nilang enrolled bill, ay meron ng mga halaga, lalo po silang malulubog sa kumunoy na sila rin ang gumawa. Kaya yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mababang kapulungan, dyan sa Senado, huwag po kayong magpapagamit, huwag kayong susunod sa illegal na kautusan ng higher-ups, ilalaglag kayo niyan. Yan po, narinig yun mga kababayan. Kung sino ba na inuutusan dyan, alam nila, sa part doon sa Tambalisnes, talagang gagawa ng parang yan. Ito ang malusutan. Pero wala ho eh. Wala na silang lusot dito. So, yari na talaga sila. So, may paglalagyan na sila dito, mga kababayan. So, wala na silang lusot dahil kailangan nila ipakita at may prueba sila. Ito nga, yung mga pinaggagawa nila na walang mali sa budget. So, patunayan nila yan. So, kapag hindi ho, ano nangyari? Yan. See you in the next chapter, di ba? Yan, yung mga pinagagawa rin nila, may katapusan mo yan. Kasi pag gumawa ka ng masama, talaga, mga kababayan, alam niyo, may karma ho tayo eh. Naniniwala ho ako sa karma. Pag gumawa ka ng masama at hindi maganda sa iyong kapwa mo, ay may ano yan, may balik ho yan, may balik. Ang balik ho yan, malalim ho ang balik yan. Kaya kayo ho, pag wag ho, wag ilasan ho yan. Mas maganda ho talaga na may kapayapaan at wala ho tayong iniisip at hindi ho tayong nag-alala. Yun nga, huwag tayo gumawa ng masama sa kapwa natin. Yan po mga kababayan, sa mga maging aral sa kanila to, tignan mo natin kung anong kahihinatnan ng mga aligasyon na to. Okay po? Nakita naman ninyo nung naiipit na sila, sinong tinuro? Kasalanan daw ng mga miyembro ng technical working group. Kasalanan daw ng mga technical working staff ng mga congressmen at senador. Mantakin ninyo, nung nagkabuhol-buhol na, sila ang nagnanakaw ng bilyong-bilyong piso, ilalaglag yung mga matitino, mabubuti at honest na empleyado ng House of Representatives at Senado dahil lamang sila ay miyembro ng technical working group o technical working staff. Mag-iingat po kayo, wag po kayong susunod. Ito po ay kautusan na, pinapakita ko po sa inyo. Ito po ay kautusan ng Korte Suprema. Inatasan na po ang mababang kapulungan at ang Senado, ilabas ninyo ang kopya ng enrolled bill on or before noon of February 24. Inalalabas na rin po ang kopya ng General Appropriations Bill. Mahalaga ito dahil dito ikukumpara natin yung kopya ng Vice Cam report. Yung Vice Cam report na ratified, approved, signed, and filed before the House of Representatives Bills and Index Service na nagpapakita at ipakita natin panay blanco. Yan, na po. Yung mga yari na po sila. Mga kababayan. Yung mga buwan na yan, yari na po yan.
items blanco, tinatago ang kopya ng enrolled bill. Buti na lang, meron ng linabas na kautusan. Ang ating Korte Suprema, ang sinasabi po nila, respondents, sino po yung respondents? Kundi yung tatlo, yung House of Representatives, yung Senate of the Republic of the Philippines, at ang tanggapan ng Pangulo. Yung po yung respondents sa kaso na ito. Ang sinasabi, respondents are likewise required to submit by personal service not later than February 24. Malapit na po iyan. Sa ano na po ito sa darating na Tuesday? February, isip ko lamang mo February 24 ay Monday. So essentially, binibigyan na lamang sila hanggang Lunes bago ho magtanghali na isubmit ang mga sumusunod. Original copy of the 2025 Appropriations Bill and bill po hindi yung batas, bill at original copy of the 2025 Appropriations Enrolled Bill. So ulitin ko, yung ating mga matitinong lingkod bayan na nagtatrabaho sa House of Representatives at miyembro ng Committee on Appropriations Technical Working Group. Ganon din sa Senado, yung mga nagtatrabaho matitino ng miyembro ng Committee on Finance at nagsisilbing Technical Working Staff. Huwag po kayo magpapagamit. May ipit po kayo rito, may kautusan na ang Korte Suprema. Pag inutusan kayo na gumawa ng peking enrolled bill, wag po kayong pumayag. Meron po kaming basihang gagamitin. Ikukumpara po natin yan, papanagutin po natin lahat ng makakating kamay na nakialam dito sa falsifikado at maanumalyang 2025 budget. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, what happens if they don't comply na ilabas ang enrolled bill? Then they can be cited in contempt or magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Ayan po, pag hindi na-provide dyan, mga kababayan, dapat understand na yan, guilty na yan. So, ano na yan, pakulong na yan, di ba? Pakulong na yan, hindi na pinapatagal yan, kasi wala nang wala nang rason-rason kung bakit hindi na-provide. Tapos na yun di ba? So, nagawa na yun nila yan. So, nagkapirmahan na sila dyan. Kailangan, pag sila, i-provide nila yan. Pag wala, alam nyo na, ginagawa sila, wala sila na-provide. Hindi dapat diretso na sa kumulang nila, mga kababayan. Diba? Kung i-head on ng Legislative Department ang biro, diretso ang kalaban, tama po yun, dahil tayo po ay ang suka, ang kalaban ng mga tanso. Ang suka, ang kalaban ng peking ginto, at ang suka po ang tutugis sa mga nambubudol sa Pilipino. So, yung tanong ni Noel ho kanina, mahirapan sila dyan, kaya nga ako, bilang Pilipino, hindi naman natin interest, demanda at kasuhan yung mga matitinong empleyado ng mababang kapulungan at ng Senado. Huwag po kayong makialam dyan, may ipit po kayo. Dahil may nakita na kami dyan sa archive section. Archive section na ho ito ng House, wala hong pirma yung enrolled bill. Bagamat yung enrolled bill po na nakalagay doon sa archive section ng House, meron pong halaga Hindi na po blanco So another question, sino naglagay ng halaga? Kailangan malaman natin yun. Uulitin ko dahil pagtapos na yung Bicameral Conference Committee report, pirmado, ratified, approved, signed, and filed, yung kopya ng Bicameral Conference Committee report, wala na pong pwedeng gawin doon. Hindi na pwedeng galawin, wala nang galawan. Printing na lamang ho yun. At sa pag-print noon, kung ano yung pinakita sa enrolled bill, yun po kung ano yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee final report, yun din po dapat ang lalabas sa enrolled bill. Ngayon, wala pong may pakita yung archive section ng House. Tama yung tanong nyo, what happens between now and Monday before noon? Baka magkaroon ng milagro, may Sabado-Linggo, alam naman natin na alam po kung anong nangyayari dyan. Tingnan po natin pero may ipit po sila. Kung walang may pakita na enrolled bill, na pirmado ng Speaker of the House, ng Senate President, ng SecGen ng House at ng Senate Secretary at ng Pangulo ng Pilipinas, mas malaki po at mas malala ang krisis na lalabas. Bakit? Saan ginalaw yung amount? Bakit nagkaroon ng mga halaga doon sa GAA?
Di ba binibida po nila, walang blanco yung GAA? Sagutin nila, sino naglagay ng halaga doon sa mga blanco sa BICAM report? Kung walang blanco ang GAA, sino, kaninong makating kamay ang kumalikot, nakialam at naglagay ng halaga diyan sa blankong Bicameral Conference Committee report? Marami po ako natanggap kahapon na mga mensahe na erratic daw po yung ating signal. Alam mo ninyo, basta't ito ng anomalous budget ang pinag-uusapan, gagawin po lahat ng gobyernong ito pagtakpan ang usapin. Huwag po tayong pumayag, huwag po tayong magpapalihis sa higit na importanteng usapin ngayong midterm election. Ito pong anomalous 2025 budget, ito pong inflation, itong patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, ang paglaganap ng kagutuman, ng kahirapan, ng kawalan ng trabaho, ang paglaganap ng krimen at paglaganap muli ng droga, at hindi na naman ligtas ang ating mga lansangan. Tama ho, ang tinura ni Pangulong Duterte, mas safe ba kayo ngayong mga panahong ito sa ilalim ng Marcos administration kung ikukumpara nyo ng panahon ni Pangulong Duterte? Higit bang mas maraming nabibili ang 1,000 piso ninyo ngayong mga panahon sa ilalim ng Marcos administration kung iahambing nyo sa 1,000 piso ninyo ng panahon ni Pangulong Duterte? Kayo na po ang sumagot, higit po bang mura ang presyo ng bigas ngayong panahon sa pamumuno ni Bongbong Marcos o nung panahon ni Pangulong Duterte? Kaya I love views to, ngayon lang kaya nangyari ang anomalous budget preparation or dati pa at ngayon nung nabisto? Ngayon lang ho kabastos yung ginawa nilang proseso na nagpapasa ng blankong budget base sa blankong Bicameral Conference Committee report. Ngayon lang ho. Ngayon lang nangyari yan. And I have the best authority to get it from no other than the 3rd District Congressman of Davao, si Congressman Sid Ungab. Bakit ko sinasabing the best authority? Ulitin ko ho para lang din alam ng ating mga kagalang-galang na hukom sa Korte Suprema. Si Congressman Sid Ungab ay nagsilbi pong chairman ng Ways and Means Committee ng Mababang Kapulungan. 2 beses po ito naging chairman ng Committee on Appropriations at minsan din naging vice chairman ng Committee on Appropriations. At bakit namin sinasabing unconstitutional yung 2025 budget? Dahil po binigyan nila ng zero funding ang PhilHealth. O ano naman ngayon? Ang source po ng funding ng PhilHealth ay ang tinatawag nating money collected on taxes levied on those tinatawag nating sin products. Yung tabako, yung sigarilyo, yung alak, yung mga sweetened beverages. Diyan po galing yan. At si Congressman Sid Ungab po ang principal author ng batas na nagpapataw ng buwis dito sa mga sinatawag nating sin products. Yung sin tax law, si Congressman Sid Ungab po ang principal author niyan. Nalalaman niya yan na 80% ng buwis na nakokolekta mula dito sa tinatawag na sin tax law ay dapat gagamitin lamang para sa ating universal health care law para pondohan ang PhilHealth. So mga kababayan, yan po ang paliwanag ni Atty. Vic Rodriguez. So napakagaling po mo, palakpakan po natin mga kababayan dahil lagi po tayong updated sa ito mo, isinimpa nila sa Korte Suprema dahil kung di ko sa kanila, hindi rin natin maralaman ang mga pinaggagawa ng mga tulonggis sa ito, gobyerno ito, diba? So, ano po masasabi niyo dito sa balitang ito? Mag-comment lang po at mag-like and share at mag-subscribe po sa ating YouTube channel para sa ating bagong balita. Maraming salamat po.